Bantay sarado ang Monad Shoal kung saan sumadsad ang international cargo vessel na MV Belrose noong Lunes. Bawal dumaan ang iba pang mga barko at maging mga mangingisda. Hindi natuloy ang pag-alis sa sumadsad na barko dahil nagpatawag ng emergency meeting ang Kapitolyo para masigurong ligtas ang paghatak sa cargo vessel. Nauna nang ipinatigil ng Provincial Environment and Natural Resources Office ang diving activity sa Malapascua Island. Technically, kung nabanay cracks... Sabi niya, peligroso sa mga diver na sumisid sa lugar dahil maraming crack at malalaking bato kaya hindi muna papayagan ang mga divers. Sa kabila nito, may mga tumuloy pa rin sa pagsisid sa dagat. Hindi raw kasi alam ng Dive Guide Association ang utos ng Penro. Para sa mo, adik lang isa isuspindi. Sabi ni Duarte, kahit na wala silang natatanggap na utos sa pagsuspindi ng diving activity sa Monad Shoal, hindi naman nila hinahayaang makalapit sa apektadong bahagi ng dagat ang mga diver. Kanina, nilinaw ng Penro ang naunang pahayag. About sa suspense, wala pa official ha? Sabi niya hindi pa opisyal ang pagsuspinde sa pag-dive sa isla pero paaalisin ng Coast Guard ang sinumang lalapit sa sumadsad na barko dahil high risk ang lugar. Ang mapiktahan na ang environment. Ayon naman sa barangay kapitan ng Logon, mahihirapan silang ipatigil ang diving operation sa isla. Trabaho sa resort o diving shop kasi ang ikinabubuhay ng 6,000 residente sa isla. Pati ang environmental organization na People and the Sea nanghihinayang sa pagkasira ng mga coral na unti-unti na sanang nakaka-recover mula sa bagsik ng Bagyong Yolanda at epekto ng El Nino. Monad Shoal is a place where the LGU, together with a lot of people on the island, have tried to protect. Nananawagan naman ang mga local diver na maglagay muli ng floating beacon o ilaw sa Monad Shoal para gabayan ang mga manlalayag. George Calipon, ABS-CBN News, Cebu.